Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Duterte at Kongreso, mas lalong tumindi ang sagutan. Ano nga bang dahilan? Well, let's find out. Matapos magsalita ng mga Duterte sa mga issue, lalo na sa usapin ng Chacha sa pangunguna ng Kongreso at ni Speaker Martin, abay mukhang napaso ang mga congressman dahil sa mga birada ng mga Duterte. Siyempre, ang alam naman natin, ang talagang babaguhin ng mga mababata sa mababang kapulungan para maging parliament at magkaroon ng prime minister. Dahil ang hinihilalang speaker, ang sabi nga ni Manang Amy Marcos, nais magpresidente pero hindi mananalo. So ang gusto nila magkaroon ng prime minister at mapalitan ang Kongreso, maging parliament at mabuwag ng tuluyan ang Senado. Pero alam niyo, sa aking talagang paningin, ang parliament, mas madali talagang mamuno ang mga trapo dyan. Kasi mananalo lang siya sa distrito niya. Pag nanalo na siya sa distrito niya, ang kakanyang kakampanyahin na lang yung mga kapwa, mga politiko. At madali na yan ma-influensyahan dahil kung ikaw naman ay prime minister, ikaw mabibigay ng pondo. At lahat ng kongresista, galing po ako dyan, ang kanilang number one na mission ay makauwi ng proyekto sa kanilang mga distrito. Dahil kada proyekto, meron din kita ang mga korap, mga porsyento sa mga proyektong pampubliko. Sagot naman ng kilalang broadcaster at Marcos supporter na dapat lang napalitan ang saligang batas, lalo na sa kamay ni Speaker Martin. Ay alam niyo, sa akin pong opinion, analysis sa isyong ito, matagal na pong dapat baguhin ang ating saligang batas. At ngayon, itong People's Initiative, ito po yung pinakamaganda na pamaraan kasi taong bayan na magdi-decide. Ay tinawag ni Pulong Duterte na PI itong tsatsang ito ni Speaker Romualdez. Dahil madalit sabi, ayaw ng Duterte, ayaw ni Pulong Duterte nang baguhin ang saligang batas. Eh bakit ayaw nila ng tsatsa? Ay napapanahon na ito. Luman-luma na itong batas na ito, 37 years old na. 1987 eh. Kasi yung Chacha Change, iyan ay isa sa mga programa ngayon ni Speaker Martin Romualdez. Ay ni Mr. SMR kung tawagin natin kasi Speaker of the House. Tapos sinabi ni Pulong Duterte na PI yung Chacha. Kung People's Initiative, okay. Pero kung kakaibang PI, bahala na kayo kung anong ibig sabihin ng PI na yan. Pinagtawanan naman ng kilalang Duterte supporter ang pahayag ni Mike Abe. At pinagmukhang walang alam itong veteranong broadcaster na solid supporter ni Speaker Martin Romualdez. Talagang tumitira po siya sa mga Duterte pala, no? Dami niya ng vlogs na Duterte, no? Partikular itong sa Chacha. Tinira niya po si Pulong na pinagtatanggol niya si Migs Nograles, mga congressman. Sa lahat yata raw ng congressman, pwera lang si Pulong tsaka to si Lagman, no? Kala ni Mike Abe na pagtatanggol niya yung mga congressman. Hindi mo ba alam kung ano ibig sabihin, Mike Abe, ng People's Initiative? Pinatutunayan mo lang na hindi yan People's Initiative. No? Ikaw mismo ang naglalaglag sa mga congressman, pinatutunayan mo na ang nagsusulong niyan, mga congressman at hindi mga tao. Akala mo, mahirap talaga pag meron na bang congressman na umamin na sila yung nagpapapirma, sila yung namumuno sa pagpapapirma. Ikaw. Ikaw ang nagbisto sa kanila. Nilaglag mo sila. Kaya nga People's Initiative. Ang malaking tanong ngayon ay papayag ka ba na palitan ang saligang batas, kapalit mismo na posibleng mawalan tayo ng karapatan para pumili ng ating gustong maging leader ng ating bansa. Mr. Chair, tama po ba kanina yung computation ni Congressman Posita na dapat na kitain ng mga drivers per day base doon sa pinrocure ng cooperative? Tinanong po niya yun doon sa LTFRB pero mukhang hindi po tayo nakakuha ng isang magandang sagot. Is the computation of Kong Posita, which was already expressed to the DE, to the LTFRB, accurate, Mr. Chair? Sino ang sasagot na yan? Congressman Busita, ano na yung computation po ninyo kanina na dapat kitain ng driver at saka babayaran naman ng pasahero para mabayaran niya yung binili ng kooperatiba na unit? What was the computation you presented to the LTFRB? Mr. Chair, if I may. Yan po, Mr. Chair, ay binase po natin sa computation ng Land Bank based doon sa 1.6 million cost. And base po sa sinasagot ng LTFRB, 10% daw
yung subsidy na binibigay ng government, which is 280,000. So meaning, ang pinag-uusapan po natin, Mr. Chair, is 2.8 million cost per unit. And based on the computation of Land Bank, nag-arrive po tayo doon sa cost per month. Of course, Mr. Chair, may mga requirements pa dyan, fuel, cooperative management, facilities, and etc. Plus yung dapat kikitain po ng mga drivers. So dahil wala po may pakita na estimate ang LTFRB, nag-initiate po tayo na mag-calculate na more or less 6,000 to 7,000 dapat ang raise per unit daily. Kaya nakikita ko po at hindi rin masagot ng LTFRB, Mr. Chair, kung magkano yung possible increase ng pasahe ng mga commuters. Bilama po, Mr. Chair. Thank you, Congressman Busita. So, is the computation of 6,000 to 7,000 pesos per day accurate, Mr. LTFRB? Mr. Chair, may I answer that? Number one, Mr. Chair, what is the premise of the question is based on the acquisition cost of 1.8 million to 2.4 million. As of now, we have jeepneys that are running from the cost of 980,000. With intelligence ASEC. Yes po. Ang tanong lang po ni Honorable Marcoleta is, accurate po ba yung computation ni Honorable Busita? We beg to and we respectfully differ with the computation of the Honorable Congressman Busita based on certain premises po. So, hindi accurate? I would not say it is accurate on the premise na pag ang cost ng vehicle is 1.8 Sagutin mo yes or no lang yung kwang ko. Kasi nagdidepensa ka kaagad eh. It is Yes or no? Accurate ba yun? we wish to qualify, I think, on a certain degree, no, Your Honor. Mr. Chair, if I may. Katulad po ng nasabi ko, Mr. Chair, may basis po tayo. And considering na walang masabi. Mr. Chair, I think it is my... Yes, thank you, Mr. Chair. So, Mr. LTFRB, yung computation po ni Congressman Busita is only accurate on the basis that the unit is procured at 2.8 million pesos per unit. Is that correct? Yes, Your Honor. So kung Yes, mas Mr. mababa Chair. po doon, let's say 1.8 or 1.5 or even 900 pesos, 900,000 pesos per unit, then necessarily yung pong daily nakikitain medyo bababa ng konti. Tama po ba yun? Yes, Mr. Chair. It will drastically reduce the total amount due. So bakit po nagkakaroon po ng agam-agam? Ano po ba talagang dapat na bilhin? Yung 2.8, 1.8, 900,000 or 800,000? Hindi po ba meron kayong Euro standard ng engine na dapat pong bilhin? Mr. Chair, it is a DTI that accredits and may mga listahan ng 54. Hindi po, ang tanatanong ko po, di ba meron kayong Euro standard ng mga makina? Yes, Mr. Chair. At yun po yung standard na dapat po ninyong gamitin sa modernization program. Tama Yes, po? yes, Mr. Chair. Kasi po, pagka yun ang binili ninyo, mababa po yung emission. Yan po yung ating pinag-uusapan. Yes, Mr. Chair. At ma-address po natin yung kinatatakutan nating pollution. Tama po? Yes, Mr. Chair. Pwede po ba ninyong i-confirm na lahat po ng na-modernize na po ninyong mga jeeps o units ay talagang nakabase po sa Euro standard? Lahat po? Yes, Mr. Chair, because one of the requirements bago yan ma-confirm ng DTI as conforming with the Philippine National Standards, it should be Euro 4 and it should have minimal emission effect. Kaya nga po, yan ang tinatanong ko sa inyo sapagkat I will require you to submit to this committee all the units that have been absorbed into the modernization program kung lahat po ng ito ay nag-comply po din sa Euro standard. Meron po kasing nakuwang informasyon ng committee na meron po kayong pinayagan na mapasok sa modernization program, ngunit yung pong mga makina ay sablay, hindi po Euro standard. So, Yes, Mr. Chair, we will comply. We will submit the names of the manufacturers that have been accredited by DTI. yun naman po gusto kong itanong sa inyo. If you can answer it comfortably, honestly, and in all candor. Sino po gustong sumagot sa inyo? Mr. Chair, may I be... With the kind of road system that we have now, I don't think it is modernized in the sense of modernization as we all think about. So palagay po ninyo, you can honestly and candidly tell us
na magtatagumpay po ang ating programa kung yung road system naman po natin ay hindi po ninyo kinonsider in the entire gamut of all this modernization program? Mr. Chair, may I answer? Part of the determination of the study is what we call the local public transport route plan. Base po rito, iniuugnay po namin kung anong klase po ng mga sasakyan ang pagbabiyahiin sa mga rutang ito. At ito ho is in partnership with the local government unit. So naniniwala po kami na yung mga sasakyan ay iuugnay po namin sa mga rekomendasyon din ng mga LGU. So base sa partnership po namin with the LGU, malakas po ang aking paninindigan na magtatagumpay po itong ating PUV modernization program. Ito po yung nakikita natin sa programa na maganda po yung pagkakasulat, sabi nga po ng isa sa atin, ngunit mukhang marami pong agam-agam kung pag-uusapan po kung paano i-implement ang programa ito, Mr. Chair. Salamat po, Mr. Chair.